Ma'am Monica, magandang hapon. Ng hapon po. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay, Ma'am Monica. Opo. Kitang-kita po sa video kung gaano sa pagiging kaskasero itong driver ng nakasagasa sa inyong anak. Identified na ho ba yung driver? Oo nga, nakapagpiansa, ano? Nakapagpiansa po. Okay. Opo. Hindi nga po hindi nga po napakita yung mukha niyan eh. Hindi nga na ilabas ang pangalan po niyan eh. Oh, bakit ayaw ilabas? Yung mukha po namin mag-ina kalat na kalat sa buong Pilipinas hanggang sa nakarating na sa ibang bansa. Yung anak ko, ayun suspect po eh, pinoprotektahan. Aba. Ay, hindi pwede. Malabo pa sa putik itong... Ito yung buhay ng anak ko ang kinuha nila sa akin. 11 years old po. Graduating. Ako po'y nasa Dubai. Nagtatrabaho po ako para sa kanya. Ako po ay solo parent lang. Sabi po sa amin, surpresahan niyo po sana sa kanyang graduation yung anak niyo. Opo, ang gusto ko po sana isurpresahin po siya sa graduation niya or kaya naman pag naalangan po ako ng graduation niya or sa May po, sa birthday niya po mag-birthday po siya sa May 19. Yun po yung pinapamilian ko. Yun po inabanggit ko na po dun sa sister ko po na umuwi din dito sa Pilipinas. At sabi ko po ay wag na pong banggitin. At gusto nga po i-surprisein. Kung tama to sinasabi ni Ma'am Monica, yung mukha nilang mag-ina, kalat na kalat social media, samantalang itong sa suspect, wala. Parang merong binibigyan na special treatment. Dahil siya ay isang engineer. Aba. Siya po ay bata. Bata rin. 22 years old po. 22 lang po, Siya Idol. po ay licensed. Engineering po siya. Licensed computer engineer. Colonel Joel, magandang hapon. Sir, magandang hapon po, Senator. Colonel, meron tayong suspect at nakasuhan na natin yung suspect. However, nakapagpiansa. Tama ho ba? Apo. Okay. Correct. Yung kanyang sasakyan po ba impounded? Yes, sir. Impounded po. Nandito po sa police station. And then, ano pong pangalan ng nakasagasa? Yung computer So, yung engineer? pong driver, sir, ay si Tony Grigor Dilay po, Bisaya. Tony Gregorio Bisaya. May picture po tayo? Meron po dito, yung pong pinaka-mugshot niya lang po yung yung pong picture po. Okay, pwede niyo pong bigyan kami ng picture niya para maging patas. Kasi tama nga naman tong sabi ni Ma'am Monica, sila mag-ina, kalat na kalat yung picture nila. Abot pa sa ibang bansa. Pero itong pagmumukha nitong suspect, wala man lang daw ni isang litrato. So para maging patas, bigay mo sa amin yung mugshot po niya para ipaskill po namin. Sir, mayroon po kaming mga directive din pong sinusunod, sir. With regards po dun sa mugshot po. Ay hindi po yan pwede, sir, na ilabas dahil as part po ng privacy din po ng tao. Dahil filing court na rin po ito. Na-file po sa korte. Yes, sir. Attorney Garrett, nakamonitor ka? Yes, about sa mugshot, Senator, no? Ito Yeah, na naman bawal po, daw? problema Direktiba? natin. Meron pong, yun po, there is this policy again, Senator, na pinagbabawal ng PNP yung pagpapalabas daw ng mga mugshot. Kaya nga, di ba natalakay ko na to dati sa Yes. hearing? Oh. Yes, Senator, and nag-agree po dati ang Chief PNP at the time, General Torre, na baguhin for the purpose of public information daw. Pwede daw dapat, Senator. Maaari po, Senator, ang gawin natin, i-verify natin kung ganun pa rin ba ang standing policy. Baka po hindi lang na-disseminate sa mga opisina. Kasi ang aking pagkakaalala, Senator, sila po mismo ay nag-courtesy call sa inyong opisina po. At doon nila sinabi sa inyo na hahayaan nila ang pagpapalabas ng mga mugshot at iba pang pictures ng mga akusado sapagkat ito ay for the purpose of public safety and interest. Kaya nga Attorney Garrett, sa lahat ng nagikinig, sabi ko napaka-stupidong pulisiya yan na ang sabi, hanggat hindi nakukonvict ang suspect, hindi pwede ipakita yung letrato. Pero kapag ang PNP gustong magpasikat, magpa-presscon, hinihilera yung mga suspect na naka-uniforme na ng mga presong uniforme at magpapa-interview kung sinong Poncio Pilatong pulis at nasa likod na yung mga suspect. Bakit dito hindi pwede? Di ba, sinadjust ko na to ang daming beses na dapat sa lahat ng pedestrian lane magkaroon ng Yes, humps or rumble strips po, strips Senator. or humps. Ilang beses ko na silang suggest yan.
Now, siguro let's make it a law na lahat ng pedestrian lanes magkaroon ng humps o rumble strip, and then kung sino man ang nakasagasa na driver sa isang tao sa loob ng pedestrian lane, dapat taasan yung parusa. How's that? Maaari po yun, Senator. We will make a new crime, no? Kapag sa pedestrian lane mo nasagasaan ang isang tao while riding a motor vehicle po, Senator, hindi lang siya reckless imprudence. I can see where you are coming from, Senator, dahil kitang-kita mo naman na may pedestrian lane. Kumbaga, choice mo nang hindi bumagal. So, kumbaga, sadya na, Senator. Murder Sadya siguro. lang. Subukan natin. Similar to that, the penalty of murder, Senator, equivalent natin, life imprisonment po ang gagawin natin. Life imprisonment. Ganun na lang siguro. Yes, kasi po. kitang-kita mo doon kanina, pedestrian lane, ang bilis. Yes, Alam niya na Senator. pedestrian lane yun. Alam niya na tinuro sa kanya sa LTO na kapag pedestrian lane, mag-slow down ka. O if necessary, to stop pag may nakita kang tumatawid. Ito siya, diniretso, binastos yung pedestrian lane. It's about time Opo, we have to come Senator, up with a in bill. Yes po. Di Yes ba? po, Senator, we will write a bill. And in fact, dito, no, nakita ko po sa video, parang bumilis pa nga, Senator. There was no attempt na promeno. Hindi ko lang po alam kung namalikmata lang ako, pero hindi ko po nakita yung brake light, Senator. Hanggang nakalusot na siya ng pedestrian. Wala. It's either Yes, po. lasing to, I don't know. Yes, po. Yes. Nakadroga, itong nagda-drive. Sobrang bilis. Humito na nga yung isang sasakyan doon para pagbigyan Yes, po. yung mga bata. Gustong tumawid. Yes po, Senator. Tama po, tama po. Okay. We will draft the bill, Senator. We will draft the bill po. Sir, masama ang loob ko dahil meron itong isang bata na nakasagasaan sa mismong pedestrian lane at sabi nga nung nanay, umiiyak siya, kalat na raw yung mukha nila sa social media mag-ina. Samantalang itong suspect daw, pinagprotektahan dahil nga sa isang stupidong polisiya ninyo dyan sa PNP. Ninyo, hindi mo. Guess mo po, sir, Colonel? Hindi naman po sa pinoproteksyonan, sir, kundi lahat naman po ng effort po ay ginawa po ng PNP. At the same time po, na-file po natin dun sa tamang oras po yung dapat po natin na-file na kaso. So nagkataon lang po na yung pong kaso po ay available, kaya po nagkaroon po ng gano'n na Opo. Wala akong problema doon po, sir, na nakasuhan nyo na po. And thank you. Yung sa akin lang po, bumabalik sa aking alaala, yun nga po yung ayaw magbigay ng picture o any information tungkol sa suspect hanggat hindi ma-convict. Paano kung na-convict to after 10 years, 20 years, saka palang ilalabas yung picture? Samantalang kung pupunta sa korte, pwede namang picturean yan sa media. Kaya nag-promise sa akin yung PNP at saka Napolcom na tatanggalin na yung polisiyang yan. Yung pala, nandiyan pa rin. Magandang hapon po, Atty. Dinglasan ng LTO. Magandang hapon po, Senator. Tama ba itong balita? Dagdag init ulo ko na naman na suspended lang daw ang lisensya nito for 1 week? Itong nakasagasa? Correct me if I'm wrong. Senator, ipapaliwanag ko po yung suspension po na ipinataw po dito sa driver is only a preventive suspension. Ibig sabihin po, while the case is pending, isususpended muna natin yung lisensya po. Pero nevertheless, hindi po yan yung hindi po yan ang actual penalty po na gagawin po ng LTO. Preventive lang po ito. So, while the case is ongoing, tablado yung lisensya niya. Yes Hindi po, siya pwede Senator. mag-drive. Tama po yan. Okay. Yes po. Now, pagkatapos ng kaso, kung ano yung desisyon ng korte, doon kayo magbe-base ng inyo pong aksyon. Hindi po, Senator, because magkaiba po ang source of liability nitong si driver. Sa korte po, kanila po 'yun. That's Okay. criminal in nature. But dito po sa LTO, meron po siyang separate na violation and source of liability which is administrative in nature. Kahit ano pong mangyari sa hearing po sa criminal case, meron po kaming sariling desisyon dito sa LTO bilang administrative agency. Ergo, pwede na kayo magpalabas ng inyo pong desisyon at malinaw naman po na ito pong may video pa tayo in all na ito pong driver hindi sumunod sa patakaran sa pagdadrive na pagdating sa pedestrian tumigil o slow down tumigil. Ito, diretso-diretso at nakapatay pa ng tao. So ba't ninyo lang i-revoke right there and then? Opo, gagawin po natin yan, Senator. Opo. Kausapin po natin ang investigation division regarding this. Thank you. Colonel, Hello po. wala ho kayo natanggap na direktiba na pwede nang i-release yung picture? Kasi nga sabi ko kanina, nagkahiring na kami tungkol dyan. Wala pa? So far, sir, wala pa po, sir. Yes, sir. At kapag yan po ay naibago na yung direktibang yan, so i-release nyo na po yung picture. Tama? Yes, sir. Yes. So ngayon itong tao ay nakapagpiansa.
At ano po yung kinaso niyo po, sir? Reckless imprudence resulting to homicide po ang sinampa po natin kaso, sir. Okay, sir. So, sir, siguraduhin niyo lang po yung sasakyan niya, nandyan yan ha, naka-impound yan. Ayoko mabalitaan na later on, yan po ay paggalagala at ay labas niya sa impounding area ninyo. Copy po, sir. Ma'am Monica, Yes, sir. nakaburol pa rin daw po yung anak niyo. Magpapapunta po ako ng reporter para tingnan po kung ano pong mga tulong maibuhos namin. Ano po? Yes, sir. Diyos ko. Ang libing niya po ay sa Sunday na. At hanggang ngayon po ay hindi ko matanggap talaga. Ang sinasabi nila sa akin ay aksidente po yun at di sinasadya. Ay ako po hindi naniniwalang aksidente yun, sir. At ang linaw naman po talaga naman sa video sa CCTV, yung anak ko po ay maingat na tumatawid. Tumingin po siya kaliwat kanan, sir. Nakampante po siya sa truck na tumigil sa kanya para mag-give way. Yung anak ko po ay tumingin pa po sa kanan at nung nakita niya lumagpas yung isang motor, doon po siya tumakbo, sir. At doon ko po nakita yung anak kong binanggan itong Isuzu D-Max na to, sir, na sobrang bilis. Lumipad po yung anak ko, sir. 40 to 50 meters. Sa mga nakakita po ay yung anak ko ay lumipad pa at bumagsak at nagpagulong-gulong. Ang sakit po sa akin, yung anak ko po ay graduating 11 years old, napakatalinong bata. Okay. Yan po ay may ipon-ipon pa, sir, sa lagayan ng 1.5 nilipat lang po ng nanay ko at nagbinilang nga po niya na umabot sa 900. Ayun po yung lagi pong binibida sa akin ng nanay ko nung lagi po kami magkausap sa video call. O ayan yung anak mo, iniipon yung pera kasi pamasahe mo daw pa uwi. Okay. Yung buhay na kinuha nila sa akin, walang kapalit. Yung anak ko dito, nakahinlay. Walang buhay, samantala pinaglaban nila kaya lamang nila nangihinayang sila sa future na magkahan. Paano naman po dito yung anak ko na 11 years old na maaga nilang kinuha? Pinatay po yung anak ko, sir. Hindi po yun aksidente. Sige po, ma'am. Magpapadala po ako ng tao sa burol po para mag-extend po ng lahat ng klaseng tulong na kakailanganin po ninyo. Ano po? At sa muli, Maraming nagkikiramay po kami. salamat po, Senator. Magandang hapon po, ma'am.